Ano naman na napagtampuhan niyo ng daddy mo? Nabanggit ni Alan kay Josephine na nagkasamaan sila ng loob ng kanyang ama kaya minabuti niyang lumayo muna pansamantala at magbakasyon. Ayaw na sana niyang magsinungaling dito, subalit paano niya sasabihin dito ang totoo nang hindi yun magiging komplikado? We have a farm. He wants me to quit my job so I can manage it. I refused, of course, and he took it hard. We argued. The rest is history. Kung minsan kasi may mga sakripisyong kailangan nating gawin para sa ikabubuti ng nakararami at may mga desisyong kailangan natin pag-isipan ng husto bago bitiwan. Tulad ng sinabi mo sa tatay mo. Sana sinabi mo muna sa kanya na pag-iisipan mo ang hinihiling niya sa'yo. Why do I get the feeling that you're going to be my father's great ally? Naihaplos niya ang isang palad sa mukha nito. His thumb gently caressed her cheek. Naroon siya sa bahay ng mga ito. Nasa likod bahay sila. Nang umupo ito sa duyan ay tinabihan niya ito. Humilig ito sa balikat niya. Kapag dinadalaw niya ito ay parati silang binibigyan ng privacy ng mga magulang nito. Subalit kapag nasa labas sila ng bahay o kapag iniimbitahan niya ito sa bahay niya ay parati silang may chaperone. Sa tingin ko kasi pareho kaming mag-isip. In a way. But you know what? Takot ako sa tatay ko. Takot? As in takot na takot? Or takot na may kasamang respeto? Both. Namamalo ba siya? Yes. He spanked me once. I was 4 or 5 years old. I don't exactly remember when. But according to my mom, nilagnat ako after that. Sabi ng isang psychologist, yung edad na 4 to 5 years old ang vulnerable stage sa paglaki ng bata. Siguro masyadong natanim sa isip mo yung nangyari. Naging traumatic. Ganun nga marahil. Dahil bagaman hindi na iyon naulit ay nagmarka yun sa isip niya. Magkwento ka pa tungkol sa kabataan mo, sa mga kaibigan mo. Pero gusto ko Tagalog. Napangiwi siya. Tumawa ito. She seemed genuinely pleased his twang. Sabi ko naman sa'yo, desidido akong unatin. Yang dila mo para hindi tayo gagamit ng plansya. Natawa siya. My ways of imaging that is way better than any lesson in Tagalog. Yabang? Let me show you. Banayad niya itong kinabig at pinanghinang mga kanilang labi. Voluntaryong umakyat sa kanyang batok ang mga braso nito. Sa tuwin ay kay sarap hagkan ng mga labi nito at gusto niya ang amoy nito. Amoy malinis. She seemed pure and innocent. Marahan siyang lumayo rito nang maramdaman niyang mayroong ibang tao sa kanilang paligid. Umungol ito na parang nagpoprotesta at hinahabol pa ang kanyang mga labi. Natatawang hinapit niya ito at isinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Someone's watching. Ha? Sino? Mula sa pagkakayup-yup sa dibdib niya ay dahan-dahan itong sumilip. Pagkakita sa taong tinutukoy niya ay dagli itong sumimangot. O si Serang palaka talaga yan si Aling Tekla. Tubuan sana ng kulitiw. Napahalakak siya. Kung hindi niya lamang inaalala na baka lalong malagay ito sa alanganin, ay hinila na niya ito sa loob ng bahay upang mas mahagkan niya pa ito ng matagal. Tila kasi lalong nag-aanyaya mga mapupulang labi nito na bahagyang namimintog sa katatapos lang nilang pagsaluhang halik. Kung hindi ko pa alam, inggit lang kasi siya. Hindi na nito tinapos ang sinasabi. Kasi ang pogi mo. At, ano pa bang kulang? What am I to you? Halos nakakatiyak siya na nais nitong sabihin na siya ay nobyo nito. Ano nga ba? Your fiancé. Say it. Alan? What? I'll told you. I'm keeping my word. I will marry you. Hindi ka ba nabibigla? Mag-isip-isip ka muna. Does it really require a lot of thought or time? Love can move mountains, right? And oftentimes, it defies logic.
Napaawang ang mga labi nito na tila hindi makapaniwala. Hindi siya sanay magdeklara ng mga mabulaklak na salita. Ni isa sa mga naging girlfriends niya ay wala pa siyang sinabihan ng I love you. Mahal mo ako? He didn't answer the question. He just took her lips for another kiss. Bukas ay kulugo na ang tutubo sa mga mata ni Aling Tekla. Masama ang ilat siya ng mukha ni Alan nang matanawa nito ni Josephine na papasok sa kanilang tarangkahan. Bahagya pa nitong nilingon si Pekto na kagagaling lamang sa kanila at hinatiran siya ng pasalubong. Base sa maikling pag-uusap nila ng dating manliligaw ay nagpaalam na ito sa kanya ng tuluyan. Baka raw manatili na ito sa binangonan kung saan ito maangkat ng mga isdang tabang. Sinupil niya ang ngiti sa tila napipikong ekspresyon sa mukha ni Alan pagpasok nito sa bahay. Mayroon na naman itong bitbit na kahon ng buko pie. Para sa akin ba yan? Tanong niya rito nang dagling iwanan na ang ginagawa. Hindi. Napangiti siya. Sa mga nakalipas na araw ay nagkaroon na ng improvement na pagsasalita nito ng Tagalog. Hindi na yun masyadong konyo. Pinagbawalan niya kasi ito magsalita ng Ingles sa loob ng halos isang buwan. Uy, Jelly de Belen, patuloy niyang panunodyo rito. Ano? Nagsiselos ka kay Pekto? Hindi ah. Talaga? Ikinawit niya mga braso sa leg nito. Alam na alam niya kung nasaan ang kiliti nito. Sa baba. Nang umakto siyang kakagatin nito, ay mabilis nitong iniiwas ang mukha. Stop it! Ayaw. Josephine? May pagbabanta sa tinig nito. Sa halip na matakot ay ikinulong niya ang dalawang palad sa mukha nito. At bago pa ito makaiwas ay kinagat niya ang malambot na parte sa dulo ng baba niya. Mistula itong paslit na nakapaghik-hik. Napabungisnis siya. Tila mas babae pa ito sa kanya kung tumawa. Pinagtatawanan mo ako ha? Come here. Mabilis siyang nitong kinabig at pinagkikiliti sa magkabilang tagiliran. Impit siyang napatili. Panay ang ilag niya ngunit wala siyang nagawa nang hindi nito tantanan ang tagiliran niya. Tama na! Ay, Alan! Nang makawala ay mabilis siyang tumakbo sa komedor. You are so going to pay, dearest. Para sila nagpapatintero sa pahabang mesa sa komedor. Bawat pagtatangka niyang lansihin nito ay mukhang hindi uubra. Parang sanay na sanay itong makipagpatintero. Maliksi, palibhasa ang hahaba ng bias. Mukhang willing-willy sa'yo si Aling Demetria. Hindi kaya type kung mamanugangin. May anak bang dalaga yun? Meron. Si Paula na dating Paulo. Sinamantala nito ang pagkalibang niya. Sa maiksing pagkilos nito ay muntik na siyang mahaklit sa baywang. Napatili siya, sabay tutop sa bibig. Sa pagnanais na makalayo ay umakyat siya ng bangko. Ngunit hindi niya matansya ang kilos. Nagkabasila ang mga paa niya. Josie! Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kung hindi siya naagapang masalo ni Alan ay baka nabagok na ang ulo niya. You clumsy little witch! Abot-abot din ang pintig ng puso nito. Nang tingnan niya ito ay halos kakulay na ito ng bond paper. Mahigpit siyang napayakap dito. Nanginginig ang buong katawan. May ilang sandali silang nanatiling ganoon. Maya-maya ay siya na ang kusang umabot ng mga labi nito. As if he desperately needed reassurance. He took her lips in a mind-blowing kiss. Parang puputok ang mga labi niya sa mariing paghalik nito. Don't you ever scare me like that. Jeez! Wika nito nang lumayo ito sa kanya. May init na bumaha sa puso ni Josephine habang pinagmamasdan ng matamis na ngiti sa mga labi ni Alan. Ikinakaway nito ang mga sipit na malalaking lobster na hawak nito. Nakadaong na ang bangkang pangisda bago pa man siya nakarating sa aplaya. Nagpresenta itong sumama sa pangisda ng kanyang ama. At ngayon nga ay masayang-masaya nitong ikinakaway sa kanya ang isang malaking lobster na sa palagay niya ay mahigit 2 kilo ang bigat. Pasalubong ko sa'yo.
Sabi nito, saka tumalon sa baybayin mula sa bangka. Nahuli ko yan. Os, maniwala ka. Manang, binili niya... Aray! Pinigil niyang matawa nang makita niyang palihim na binatukan ng kanyang ama si Batsoy. Nahuli mo talaga to? Binili ko sa laot. Natawa siya. Nang tingnan niya ang iba pang huli ng mga ito sa bangka ay nagtaka siya sapagkat iilang piraso lamang ng maliliit na isda ang naroroon. Alat kasama si Manong Alan, may balat sa puwet. Sabay na tumawa ang kanyang ama at si Batsoy. Nang tingnan niya si Alan ay mapulang-mapula ang mukha nito habang nagkakamot sa batok. May balat ka nga ba sa puwet? Wala Mariin niyang pinaglapat ang mga labi upang hindi matawa. Hanggang sa makauwi sila ay binubuska pa rin ni Batsoy. Tila suyang-suya na ito. Nang malingat ang mga tao sa paligid nila ay mabilis niya itong hinagkan sa pisngi. Iyon lang at napangiti na ito. Naalis na ang kunot sa noo. Huwag kang mag-alala, naniniwala akong wala kang balat sa puwet. There's one on my left cheek. Napaawang ang mga labi niya. Totoo? I can show it to you anytime you want. Automatiko naginit ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos mananghalian ng mga kasama nila ay nagkanya-kanyang siesta na mga ito. Sila ng nobyo ay naiwan sa komedor habang nagpapapak ng lobster. Ay pinaghihimay siya nito. Saka ay sinasawsaw sa kalamansi at toyo. Sasabay ka na ba kay Ren sa pagbalik sa Maynila? Maya-maya'y tanong niya. Napakahaba ng bakasyon nito at ni Renz. Sa susunod na linggo ay babalik na ito sa Maynila ayon kay Minmin. Si Alan ay hindi niya tiyak kung anong plano. Nang minsang ungkatin ng mga magulang niya kung kailan nila balak magpakasal, ay siya ang tinanong nito. Desisyon daw niya ang susundo nito. Ilang buwan na lamang bago sumapit ang Disyembre. Ayaw niyang sumabay sa holiday rush. Nais niyang mabigyan ng mahaba-habang panahon ng preparasyon ng kanilang kasal. Sinabi niya ang buwan ng Pebrero. Umangal ang kanyang ama. Bakit pa raw nila patatagalin? Nang tanungin nito si Alan kung sang-ayon nito sa sinabi niya ay ibang tugon nito. Kung ito raw ang masusunod, kahit sa susunod na buwan ay ayos lang dito. Pero dahil siya ang bride ay nais daw nitong ibigay sa kanyang pagpapasya tungkol doon. Pagkatapos sa mahaba-habang diskusyon ay siya rin ang nasunod. Disyembre ang mamamanhikan sina Alan at Pebrero nila itatakda ang araw ng kasal. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko? Inirapan niya ito. Para kang sira. Siyempre nag-aalala lang naman ako. Mamaya niyan pagbalik mo, wala ka ng trabaho. Mabuti kung sarili mo ang kumpanya. Ngumiti ito. Don't worry. Takot lang nilang sisantihin ako. Ang yabang mo talaga. Tatawa-tawa nitong ipinagpatuloy ang pagsusubo sa kanya. Ang totoo ay nangangamba siya kapag bumalik na ito sa Maynila. Sa kabila ng mga nangyayari ay may mga pagkakataong pakiramdam niya ay isa lamang magandang panaginip ang lahat. Nasa sandaling magising siya ay bigla itong maglalaho. I can give you the grandest wedding nang hindi nabubutas ang bulsa ko. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Besides, this vacation is long overdue. I deserve it. Hindi naman ako humihingi na magarbong kasal. Kahit simple ayos lang sa akin. But I want to give you the perfect wedding every bride dreams about. Hindi na lamang siya kumontra. Bagaman sa loob-loob niya ay may kasiyahang pumupuno roon. Hindi man ito maibibigay sa kanya ng isang marangyang kasal, ay masaya na rin siya sa kaalamang handa itong ibigay sa kanya iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.